provider, Jehovah Jireh, my helper. There's nothing you cannot do. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-14 na kabanata ng aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Biblia. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit na ipapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Dalangin namin, Lord, samahan niyo po kami, turuan niyo kami, itama niyo kami, at dalangin namin, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, our heart, our mind, O Lord, nang sa ganon ay makita namin ang lawak ng pag-ibig mo, ng biyaya mo, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik namin sa inyo na may mataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, ng panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Sinar, Ariok ng Elasar, Kadorlaomer ng Elam at Tidal ng Goyim ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma, Birsha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shemiber ng Zibuim at Sawar ng Bela. Tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim at na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit ng ika-13 taon nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. 1 taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Refaita at Astaroth, Karnaim, ang mga Suzita, Saham at ang mga Ainita sa Sabi Kiryataim. Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kabuntukan ng Seir hanggang sa Paran sa gilid ng disyerto. Buhat dooy, pumaling silang patungo sa Kades o Enmispat at sinakop ang lupain ng mga Amalekita at ng mga Amoreo sa Hazazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zerobuim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim at doon nila hinarap. Sinaharing Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amraphel ng Sinar at Ariok ng Elasar. 5 laban sa 4, natalo ang 5 hari. At nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng Alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba ay nakatakas papunta sa kabuntukan, kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ari ang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain naroon. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Ang kabanata pong ito ay isa sa mahalagang kabanata sa Lumang Tipan na naglalaman ng unang digmaan na nabanggit sa Biblia. No? Ito yung first war, no? At dito po nakita natin yung digmaan sa pagitan ng 5 hari ng Sodoma at Gomora laban sa 4 na hari na pinamunuan ni Kedorlaomer. Natalo ang mga hari ng Sodoma at Gomora at binihag ng mga sumalakay si Lot na pamangkin ni Abram. Dito makikita po natin na yung mundo talaga punong-puno siya ng kaguluhan, digmaan dahil sa kasalanan ng tao. At si Lot, no, bilang pamangkin siya ni Abram, no, na pumili ng lugar ng Sodoma at Gomora sa kabila ng alam niya po kung gaano kasama yung lugar na ito, ay nagdusa din sa kanyang maling desisyon. No? Ipinapakita lang po dito na yung pagpili natin batay sa ating sariling kagustuhan ay nagbubulig talaga to sa kapahamakan, no? Sa halip na yung kalooban ni Lord yung piliin natin na kumbaga may mga pangako, no, na iingatan tayo ni Lord,
na poproteksyonan tayo ng Panginoon. Pero ito nga po, makikita natin na kapag mali yung ating naging desisyon, napapahamak po tayo. Verse 13, isang takas ang nagbalita sa pangyayaring ito kay Abraham na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abraham at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at tinabol hanggang sa Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Dito makikita po natin na though si Abraham ay man of faith, no? Siya rin po ay bihasa sa mga pagbigma. Kumbaga handa siya. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano or ikaw ay kilalang pastor or malalim, matagal ng mananampalataya is lagi ka lang na magbabasa ka lang sa sulok o kaya magpipray ka lang. No, mahalaga po yung pagbabasa at pagpananalangin. Pero binibigyan po tayo ng Panginoon ng wisdom na kung paano po tayo magiging epektibo, no? Na like for example, kagaya po nito sa panahon ni Abraham na mga ganitong sitwasyon, makikita natin sa buhay ni Abraham na meron siyang kahandaan kung sakaling dumating yung mga ganitong sitwasyon. At nakita natin dito ang bilis ng nakaipon ng mga tauhan. Ibig sabihin po, hindi yan instant lang, no? Kumbaga matagal niya nang tinitrain ang mga taong ito. At yan po, makikitaan din natin ng pagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao na laging handa. Kasi alam po natin na sa buhay ng mga mananampalataya, sabi nga, faith without work is dead. Ayan. Tulad po ni Jesus, makikita natin si Abraham, no? Ay niligtas niya si Lot, no? Ibig sabihin, sa buhay natin, kahit nagkamali tayo, kahit tayo ay nagkakasala, still si Lord, lagi siyang handa para iligtas tayo. Ililigtas na tayo, hindi para ulitin natin yung pagkakamali, kundi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makabalik sa Kanya, makapanumbalik sa Kanya. Verse 17, sabi dito, sa pagbabalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Save at tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak. At binatbasan, pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So dito po makikita natin, si Melchizedek ay isa sa may pinakamagandang history dito sa Old Testament, kung saan po siya yung tauhan sa Bible na wala siyang simula at walang katapusan, kagaya ni Jesus. Sabi nga po sa Hebreo chapter 7 verses 1 to 3, may part po doon sinabi niya na isa siyang larawan ni Jesus, no? Bilang ating dakilang saserdote ng walang hanggan. Ayan, di ba? Yung sabi niya nga dito, siya yung hari ng Salem, o yung Salem means peace. Ayan. So, kagaya ni Jesus, he is a Prince of Peace. Ayan po. And then, sabi dito, yung dinanhan po siya ng tinapay at alak. Ito ay yung typology of
Jesus, no, yung flesh and blood of Jesus, ay the bread and the wine actually, no. At yan po ay makikita natin din sa Lucas chapter 22 verses 19 to 20, kung saan ginamit ni Jesus ang tinapay at alak bilang tanda ng kanyang katawan at dugo na ibubuhos para sa ating kaligtasan. Ayan, so makikita natin si Melchizedek as a priest or as a king and priest. Ayan, kumbaga kung sa kagaya ni Jesus, no, siya yung hari ng kapayapaan, no, kagaya ni Melchizedek, siya yung hari ng Salem, no, at ang ating punong pari na namamagitan sa Diyos at tao. Yes, yun din yung role ni Jesus po sa atin. Same din ng kay Melchizedek. At mapapansin din po natin yung unang tala ng ikapo. Ano po, dito ay pinapakita yung pagsamba at pagpapasakop ni Abram kay Lord, na kumbaga po dito makikita natin na inacknowledge ni Abram yung Panginoon, yung sa Panginoon galing yung tagumpay na yun. So ibinigay niya po yung ikapo niya kay Melchizedek. Verse 21, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng tauhan ko. Ngunit sumagot si Abraham, sumampa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin ni Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. Wow, dito po makikita din natin na although ipinagkakaloob ng hari ng Sodoma kay Abraham yung lahat ng nasamsam, no, bilang pasasalamat or bilang gantimpala, ay tinanggihan po ito ni Abraham. Dito makikita po natin na ang taong may prinsipyo, no, ang taong kumikilala sa Panginoon, hindi siya tumatanggap ng mga bagay na alam niya po na hindi buhat sa Panginoon. Kaya po natin yung compromises, no, talagang iniwasan po siya ni Abraham. Ano yung aral na makikita natin dito? Pinapakita po ni Abraham ng kanyang pagtitiwala sa Diyos bilang tanging tagapagbigay ng pagpapala, no? Hindi siya nag-expect or nag-aasam ng pagpapala galing sa tao, no, kundi kay Lord. Ito yung hamon sa atin na huwag ituring higit na mahalaga yung material or yung mga kayamanan kaysa sa ating integridad, no, at pagtitiwala sa Panginoon. Sikapin po natin na makikita sa atin bilang mga mananampalataya na mas pinahahalagahan po natin yung ating pangalan, yung ating testimony kaysa yung ating mga tinatangkilik, no, maging material man yan or maging anumang mga bagay. Dito makikita po natin sa kabanatang ito na si Abraham ay tumayo din, naging typology of Jesus din siya, na kung saan niligtas niya si Lot. Makikita rin natin dito si Melchizedek, sa typology rin siya ni Jesus bilang hari ng Salem or hari ng kapayapaan. Siya yung pari ng Diyos at nagdala siya ng tinapay at alak, no, yung bread and wine. At dito yung kay Abram din po makikita din natin na inilarawan din dito yung kay Jesus, no. Naalala niyo po yung sa Mateo chapter 4 verse 8 to 10, yung tinutukso siya ni Satanas, na hindi niya talaga tinanggap yon, no. Same din po sa ginawa dito ni Abram. Bilang mga Kristiyano, sana makita natin na sa buhay ni Lot, no, maging halimbawa siya na sa ating mga maling desisyon napapahamak po tayo, no. Kaya kailangan pag nagdedesisyon tayo, hindi na yung will natin kundi yung will ni Lord, para tiyak po na hindi tayo mapapahamak. Ayan, so makikita din po natin na yung tunay na kayamanan ay hindi talaga natin makukuha sa mundo, kundi
sa kaharian ng Panginoon. Kasi yung mga kayamanan na nandoon, hindi siya masisira ng kahit anumang kalawang, hindi rin siya mananakaw ng kahit na sino. Ayan, kaya kumbaga po, dito makikita natin, na sa ating pagsasaliksik ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng gabay kung paano tayo magdedesisyon, kung paano tayo pipili sa ating buhay. Kaya sana po napagpala tayo at muli ay kay Jesus po ang papuri.